Blessed morning to all. Ah, sabi nga ni Pastor, nasubukan, subok na subok po. And sa mga mahabang panahon sa pangyayari po, sa mga pagsasama po namin ni Pastor with his family, ay talagang subok na subok. Natawag na rin po akong sip-sip ng aking best friend. Sip-sip daw po ako, kaya daw po si Pastor ay hindi nataba. Di ba, Pastor? Yun po ang sabi niya sa akin, hindi ko malilimutan yung biro niya sa akin. Pero biro na totoo na sinasabi po niya at marami nakakarinig na sa mga nasubukan at naging nasubukan po ng ating pastor, kaya nga sinasabi kong subok na totoo po yun. Yung best friend ko nawala. Lumabo na yata ang mata. Naging bingi. Pero best friend ko pa rin po siya. Hindi pwedeng itakwil. Kailangan patuloy yung pagmamahal. Pero talagang nakakasakit po ng damdamin na sinabihan niya akong sip-sip. Sip-sip daw po ako kay pastor. Sasabihan na kanyang mga kakwetihan, "Hoy, tumigil kayo dyan, tumahim kayo, andyan na yung sip-sip." Yun po ang karanasan ko. And thank you, Lord. Salamat kay Lord sa mga karanasan, sa mga naging pagsubok na yon sa buhay po namin ni Pastor. And siguro palaging naririnig niyo si Pastor, per level of faith. Per level of faith. Mga kapatid, kumusta na po ang antas ng ating pananampalataya sa panahon na ito? Ito po ba ay tumaas na? Hindi na SSS? Hindi naman yung sip-sip na sinasabi ko. Iba po yung SSS na sinasabi ko. Safe, seated, and satisfied. Or masabi natin, hanggang tagapagligtas na lang si Lord. Kumusta na po? Yung level na narating po ng ating pong mga pananampalataya. Tumaas na po ba yung antas ng ating pagkakakilala sa Diyos na atin pong sinasamba? Last Christmas, I was not expecting na may magbibigay sa akin ng t-shirt na ganito. Hindi ko na po siya babangkit din, but Lord, salamat. Mag-iisang taon na po itong relo na to. Bigay din po ito sa akin. Kaya ako po tinatanong yung antas ng pananampalataya po ng bawat isa. Huwag po nating makita yung pinansyal, yung mga material na nangyayari o binibigay ni Lord sa atin. Makita natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos na ating pong sinasamba. Kaya nga po sabi ko sa inyo, SSS pa rin po ba kayo? O ganun pa rin ang pagkakilala nyo sa Diyos na ating sinasamba? Kaya nga po, step by step, taon-taon, nagbabago po ang pagiging mahigpit ni Pastor. Dahil po sa antas ng pananampalataya na yan. Tumataas po ang pagkakilala sa Diyos. Sa Diyos na atin po pinaglilingkuran, sa Diyos na ating kinikilala. At kapag kami nagmimisahe, mga kapatid, lalo na po pag si Pastor ang nagmimisahe, nakakasakit po ng damdamin. Tanggapin po natin yon. Huwag pong maging negatibo o huwag pong maging emosyonal sa mga mensahe na ipinapahayag dito sa pulpito, mga kapatid. Dahil ano po ang sabi sa Hebrews chapter 4? In Hebrews chapter 4, sa lumang tipan, sa bagong tipan. In Hebrews, basahin po natin saglit. Para naman yung po mga pusong mamon, dahil sa salita ng Diyos, ay makita ninyo, ito nga po ay isang, masabi natin, ang Hebrews chapter 4 ay isang just a review
or paulit-ulit na po natin naririnig ito sa pulpito. In Hebrews chapter 4, nawala. Papalit po ako ng salamin. Dahil, yan. Kita na. In Hebrews chapter 4, verse 12, huwag naman po kayong, tingnan po natin yun. Tingnan po natin kung ano ang salita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, for the word of God, Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intent of the heart. Matanim po sa puso natin yan. Kung ano at kung bakit, ganun na lamang po ang kapahayagan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Today, Sunday, ang sabi po ng mundo, Easter Sunday. Pastor, nasa Biblia din ba yan? Meron po. Meron po sa Biblia, the book of Esther. Basahin nyo. Hindi po Easter Sunday. Meron po, the book of Esther sa Lumang Tipan. Sabi nga ni Pastor kanina, linggo ng pagkabuhay. Yun po tayo ng kanilang pananampalataya. Dumaan din po ako dyan. Kasi isa po akong sakristan ng tiyuhin kong pari eh. Pero ang tiyuhin ko po ay nag-asawa. At balo na siya ngayon. And he is trying to makabalik. He is excommunicated. Dahil nag-asawa. Isa pong napakaising mensahe ang ating pututuhayan sa umagang ito. At ito po ay word for word, kaya po natin itong maunawaan. Hindi na po kailangan ng malalim na pagpapaunawa. Dahil sabi nga ni Pastor, mga kababaihan, araw ng kababaihan, ang mga kumanta ngayon. Pero ito po ay para sa lahat. Hindi lamang po para sa mga kababaihan. This is for us to learn, to encourage you. Hindi po para sumama ang loob nyo. Hindi po para maging negatibo. Kaya nga po, inuna ko na ang Hebrews chapter 4, verse 12, mga kapatid. Please read your Bibles para sa mga pagbabasa po natin ng Biblia, yung level po ng ating pagkakilala sa ating Diyos na sinasamba. Maging kakaiba tayo, malilinis at karapat-dapat sa harapan ng Diyos na ating pong hinihintay ang Kanya pong muling pagbabalik. Naranasan ko di po maging negatibo nung ako po'y batang mananampalataya. Pero I never speak it out. I talk to our God. Na-DA din po ako. Nanahimik ako dyan, nakaupo ako dyan, maatid ako dito. But still, at first, kino-question po ni Mian ang aking nangyari sa akin. But still, hindi po ako nagsalita, hindi ako nag-expound kung ano nangyari sa akin. Tuloy lang po. Alam niyo kung gano'ng katapang yan. Pero umiiyak dito sa pulpito. Kaya nga sabi ni Pastor, subok eh. Amen. Subok. Amen. Masusubukan po yung ating antas o level po ng ating pananampalataya. Whether you are going to stay here or whether you are going out. Amen. Kung umayaw naman kayo sa iglesyang ito, andun po patuloy po ang aming pagmamahal. Our prayers is makabalik. Hindi sa church ito, makabalik yung pananampalataya, yung antas ng pananampalataya na yon ay maging
stepping stone or karanasan upang tayo mas lalong lumago, mas lalong nag-aapoy. Bakit ganun sa church na yun? Nag-excom, nag-DDA. Sa workers lang naman. Di ba, Dia? kaya nga, when I was meditating this word, sabi ko, ano sabi ni Pastor? It is the hardest and the holiest calling. Kaya nga po tayong may spiritual leader to guide us, to confide with, tama ba yung English ko? Yung mga sitwasyon natin. Kung gusto natin kausapin si Pastor. Kaya lang, there are hindrances na, ayaw ko na sabihin kay Pastor, baka isiwalat sa pulpito. Pero never si Pastor nagsabi ng inyong sitwasyon. Ang sabi namin niya po palagi, ipag-pray natin. Ipag-pray natin. Yun po ang sinasabi kong libel, antas ng pananampalataya. Do not condemn your brothers or sisters na may mga sitwasyon malalim, may mga sitwasyon na problemang pang-spiritual. Huwag po tayo maging negatibo. Pray for her, pray for him. Kaya nga po, it is the hardest and the holiest calling na biyaya ng Diyos sa buhay po ng mga lingkod ng Diyos. Tayo po mga manggagawa. Kilalanin natin mabuti kung sino yung Diyos na atin po pinaglilingkuran. Totoo po yan, never akong nagsalita kay Mean about the church, about sa mga DAs, mga nangyayari. And last Friday, pagtingin po ni Mean hindi po ako mahilig magtitingin dyan sa cellphone eh. Birthday po na akin pong sweetheart, na akin pong baby ko. Ay sabi niya, bakit na di malay ko? Hindi ko alam kung sino yung sinasabi niya, binubulong niya. So, nagbasa lang po ako nung hapon na yata noon, before 6. So, nakita ko. Sabi ni Sister Rosalie, Pastor, bakit po? Ano po nangyari? But, thank you, Lord. Andito tayo to encourage po ang bawat isa sa atin. Hindi po para kayo i-down, kundi po yung libel, antas ng ating pananampalataya is lumago, umusbong. At sa pagpapatuloy po ng kabanata ng buhay ko, sa akin po mga nagiging mensahe, ito po yung mga pampersonal na karanasan. Let us open our Bibles sa New Testament. In New Testament, ang ganda nga nakanta kanina ni Sister Rowena. Siguro hindi niya napansin. Nawala. Pastor, pahiram ng Bible, nawala dito sa aking Bible. In Luke chapter 10, pag-aralan naman po natin ngayon, dahil birthday ng asawa ko last Friday, ang ginamit ko pong pangalan ay Mary. Siya po si Mary. Mary Antoinette Montano Mendoza. In Luke chapter 10, ito po yung nag-umpisa sa verse 38 hanggang 42. But ang babasahin ko lamang po sa umagang ito is verses 41 and 42. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful. Mary hath chosen that good part,
which shall not be taken away from her. Let us pray. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Omnipotent God, reigneth. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Maraming pong salamat, Lord, sa karanasan, sa buhay na ito na amin po tinatamasa sa piling mo po, Panginoong Hesus Kristo. Kasama po, O Diyos, ng isang mensahe, O Diyos, napakadali at napakadaling unawain. Ikaw po, O Diyos, ang magpaunawa at magtanim nito sa puso ng bawat kapatiran na makikinig, dakilang Diyos. Pagpalain po mga kapahayagang ito ng iyong salita. Pagpalain po, dakilang Diyos, ang kapahayagang ito ng iyong salita sa buhay po ng bawat isang makikinig, dakilang Diyos. Maraming pong salamat. Lord, we bless your holy name, O God. We bless your holy name. Lord, pagpalain po, Panginoon, ang iglesia, the Holy and True Christian Fellowship, isang iglesia na patuloy naghahangad ng isang uri ng buhay, malinis karapat dapat, habang hinihintay nga po namin, O Diyos, ang iyong muling pagbabalik. Lord, we bless your holy name. Salamat po. Salamat po sa umagang ito, O God. Salamat, Lord. Maraming pong salamat sa umagang ito. Isang uri ng pagsamba, ang alay po namin to glorify your holy name. And this is all we pray, O God, for your glory. In Jesus' name and through the power of the Holy Ghost, and lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede na po tayong umuwi. Ito na po yung mensahe ko. Natawagan ko po si Pastor last Friday. Buti na lang Good Friday. Walang bukas na kami po ay mapupuntahan para mag-celebrate ng birthday po ng asawa ko. Sabi ko, thank you Lord, walang gastos. Kaya hindi po kami makalabas-labas, 6 kami. Kantahin nyo, 6 na tigwa 1,000, 6,000 na kaagad yun. Eh, ang gasolina pa. Then, I called our pastor. Pastor, 2 ng manugang ko nawawala, Pastor. Para magkatotoo. Biniro ko pa naman si Brother Louie. Brother Louie, siguro naalala mo yun. Ang nakatali, madaling hulihin. Yun ang sabi sa amin sa Batangas, pagka kami nakatali, pagka-alpas, ito na makakatakbo yan. Pagka nakatali, halimbawa, manok, hulihin. Di ba, Brother Dennis, sa Marinduque, sa inyo, di ba? Basta nakatali. Sister Rosalie, Marinduque, di ba? Ganun. Pag nakatali, madaling hulihin. Kaya ngayon, usong nakakulong na eh. Ayaw ako sa inyo, Pastor. Totoo pa yan. Kaya po inumpisan ko ang isang mensahe sa libel o antas ng ating pananampalataya. Kaya andun po ang pag-encourage bawat isa sa atin ni Pastor, matingnan ang ating Diyos na sinasaba in His holiness. Ang kabanalan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yes, God gave us the free will. Kaya lang napakaganda po ng sabi po ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo kay Mary. Kay sinabihan ni Lord si Martha, our God commended Mary. Ano pong sabi doon? Ang sabi po doon? Martha, Martha. Kung ano-ano ang iyong pinaggagawa. Kung ano-ano ang iyong pinag-iintindi sa buhay nito. You are troubled about many things. Yes, totoo po yan. Marami po tayong pinagkakaabalahan. Marami pong bagay na nagiging hadlang upang ang Diyos
ay makalimot. Yan po ang gusto na ni Satanas. Kaya nga po sa Ephesians chapter 4, verse 27 yata, do not give the devil a foothold. Once na binigyan niyo ng pagkakataon ng si Satanas na makapasok, makasiksik sa ating mga pag-iisip. Ephesians 4:27, neither give place to the devil. NIV, do not give the devil a foothold. Hindi po tayo perpektong mga mananampalataya. Pero ang sabi po dito ni Lord kay Martha about Mary, but one thing is needful. But one thing is needful. Ang sabi po ni Jesus kay Martha, ganito na lamang po ang pag-commend ng ating Diyos, ng ating Panginoon Hesus Kristo kay Mary, noong panahon na yon. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part. Sa ating pong level na pananampalataya sa pag-uusap po namin ni Pastor, nakapili na po ba kayo? And Mary, at pinili po ni Mary ang makinig. Ang makinig. Sa kanya pong pagsisermon o kanyang pagpapahayag ng kanyang salita. Hindi po katulad ni Martha, nagpunta sa kusina upang gawin ng mga bagay na not needful ng sitwasyon na yon. Ang sabi po dito, in verse 39, she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. And heard His word. Ipinakita po ni Maria ang kanyang pagrespeto sa Diyos na kanya pong kinikilala. Si Mary po ay naupo sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil dati po, sabi po dito sa verse 39, which also sat at Jesus' feet. Sa kaugaliang mga Hudyo, ang ibig po sabihin nito ay pagrespeto or pagpapakumbaba. She sat at Jesus' feet. Hindi naman po inupuan ng paan ng ating Panginoon Jesucristo. At doon po siya sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Sat at Jesus' feet and heard His word. Isa pong napakahalagang aspeto na maging attitude natin sa buhay po natin bilang mananampalataya. We cannot perfect this life, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya. But we can do the best. We can be the best. Sa harapan po ng ating dakilang Diyos. Upang maranasan yung marigaluhan kayo ng t-shirt na katulad na suot ko. Dahil may Diyos. May Diyos na gumagawa sa atin. Ano po sabi sa Psalms 136? To Him who alone does great wonders, His love endureth forever. Yan po ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Di ba ga, Kapitan Riel? Pangiti-ngiti lang yan. Si Kapitan. And God is good. And God is good. Mas pipiliin ba niyo mapunta sa kadiliman o sa dilim?
when you are with our God, with Jesus, the light of the world will shine on you. Makikita natin mga katotohanan ng kapahayagan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ibig o ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Imagine nyo, ito pong sapatos na suot nyo ngayon is binigay sa akin. Yun pong kamag-anak ni Mayan from the US, umuwi dito sa Pilipinas para lamang po mag-sponsor sa isang kasal. At dito po siya bumili ng sapatos sa Pilipinas. On the day na siya po ay aalis na, sabi niya, Kuya Rico, kung kasya to sa'yo na lang. Sabi ko, mahal niya, nakakahiya naman. Kaya sabi ko nga po sa inyo, huwag makita yung mga material na dumarating sa buhay po natin. Makita natin ang Diyos na gumagawa sa atin. Sabi nga po sa Timothy, For I know whom I believe. For I know whom I believe. Yes, nag-umpisa rin po ako sa SSS, Safe, Seated, and Satisfied. Pero may pinapagawa po ang Diyos sa bawat isa sa atin, tandaan po natin. Tayo lamang po ang umaayaw. Or hindi po natin nabibigyan ng time yung pangungusap ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano po yung sabi kanina? Siguro hindi napansin to ni Sister Wena. Sister Wena, napansin mo yung kinanta mo kanina? Ang sabi po doon, still the greatest treasure remains. Yung pong inawit kanina, sino pong naka-recall? Nakaalala? Still the greatest treasure remains to those who gladly chooses you now. Makasabay nyo, grabe naman si Pastor magmensahe ngayon. Yun po yung mga karanasan ko. Sa matagal na panahon, simula po sa Pook hanggang dito. Sa matagal na panahon, sa pananampalatayang ito, even nung mag-birthday po ang aking asawa, pagkagising po, nag-pray po kami mag-asawa, wala po siyang ginawa kundi umiyak. Umiyak po ng umiyak kaya. Kasi sabi ko, Lord, salamat po sa panibagong taon, sa buhay po ng aking asawa. Lord, salamat sa karanasan, first birthday na wala si Mami. She went home. Ala, suminghot habang nagpipray ako. And mga kapatid, habang nagpipray ako, naalala ko po ang sinabi ni Bianan at nagkukwento po ang akin pong anak na tawag ko po dyan ni si Ganda. Di ba, Julia? May pinuntahan sila. Hindi ko alam kung si Julia nagda-drive or may iba, o si ate nagda-drive. Nagkukwento po si Mami sa kanya, sa kapwa niya mga mag-anak. Hindi ko nga alam kung paano nakakapag-aral ang mga yan. Alam niyo naman kung saan nag-aaral na aking mga anak. Tapos bumili pa ng bagong kotse. Sabi ko, nung kinukwento yun ni Julia sa akin, sabi ko, Lord, salamat sa karanasan na ito. Lord, salamat sa karanasan na ito. Sa mga biyaya na ating pong pwedeng tamasahin. Kaya lang, may mga mananampalataya, mas pinipili ang mundo. Piliin niyo si Lord. Kaya nga po sabi ni Pastor, danasin niyo.
Hindi ko malilimutan yan kung si pastor po nagka-counsel sa akin. Kapatid, kung may pera ka laang, danasin nyo. Danasin yung pamilya. Aanhin nyo ba yung pera na yan? Danasin nyo. Kaya nga alam, meron po naging negatibo. Bakit daw po ako naka-ranger? Di ba, Benjo? Bakit daw tayo naka-ranger? Wala si Brother Louie. Yan po ang mga simpleng kayang gawin ng Diyos na atin pong kinikilala. Piliin natin si Lord, mga kapatid. But Mary, but one thing is needful. But one thing is needful. And Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Hindi po mawawala yun, mga kapatid. As long as nananatili tayo sa ating Diyos, na kinikilala sa ating Diyos na sinasamba. Siguro sa isip po ng bawat isa sa umagang ito, yun yung pong ini-imagine, oo nga, no? Punong-puno nga ako ng pinansyal, material na bagay sa mundong ito. Kailangan kong binigyang pag-iisip. Ang Diyos na yun ang nagbibigay sa atin. Kaya nga po, ang ganda ng ating pong tema sa taon na ito. Hallelujah, omnipotent God reigneth. Minsan nga, sabi nga ni Pastor, may nakarating sa kanya na during siya ay nagbimensahe, hindi nakikinig ng mensahe. Naglalaro sa cellphone. From the onset, sinabi na po at naging batas po dito sa ating iglesia na please turn up your cellphone. Hindi po si Pastor na pinapakinggan. Alam ko maraming bagay na maraming kapatiran na nagte-text kay Pastor, nangumusta, nagsishare ng mga okay daw na pong bukas ang cellphone basta e-Bible ang inyong binabasa. Hindi yung kung ano-ano ang inyong pinagtititingnan sa inyong cellphone. O binabantayan nyo ang tawag ng inyong boyfriend, girlfriend. Kaya nga sabi ko sa'yo, bitawan mo na eh. Ayaw mo kasing bitawan. Baka mapalo ako ni Pastor. Di ba, Dia? Ang sarap po maging mananampalataya. Masarap po. Sabi nga lang ni Dia, ang hirap nga po, Nino. Yes, of course. Hindi po better process ang isang pagiging mananampalataya. Nandyan po ang Diablo upang tayo sirain. Makita po yung ating pong mga desisyon sa buhay na ito po ay for God's glory. Ang sabi po ng salita ng Diyos, we are created for His glory. We are created for His glory. Somewhere in Isaiah. Nalimutan ko na kung saan sa Isaiah yun. In Isaiah
Isaiah 43, verse 7. Sorry. Yan. I have formed him, yeah, I have made him. Have created him for my glory. Isa pong encouragement sa bawat isa na ang titulo ko po sa umagang ito is, kumusta na po ang inyong pinili? Isang pagpili upang ang antas ng ating pananampalataya ay tumaas o isang pagpili ng ating pong antas ng pananampalataya ay sumiro, bumagsak. Ulitin ko po, basahin ko po sa pagtatapos ang mensahe sa atin sa umagang ito. Sabi ko nga po kagabi ba, Pastor? Naisip ko, hindi kaya dumating si Lazarus? Kasi po, kaugnay po nitong mensahe nito ang mga karanasan ni Mary at ni Martha nung si Lazarus po ay magkasakit at mamatay. Mababasa po natin yan sa John chapter 11 and 12. Nung binuhay po ng ating Panginoon Jesucristo si Lazarus. Magkakapatid po yan, yung tatlong yan. Mahal na mahal po yan ng Panginoong Jesucristo ang tatlong yan. Si Lazarus, si Maria, at si Martha. Kaya yun po ang assignment ko sa inyo. Basahin niyo po ang Luke chapter 10, John chapter 11, and John chapter 12. Ito po ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Umpisahan ko po sa verse 40. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. In verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary hath chosen. And this church has chosen that good part which shall not be taken away from her, which shall not be taken away from us, mga kapatid. Tayo pa lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hallelujah. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Andito po, O Diyos, ang kabuuan po ng mga kapatiran mula po sa multimedia, sa Zoom. Lord, muli po, O Diyos. Ano man pong sitwasyon, ano man po ang mga daladalahin sa buhay na ito, hallelujah. Omnipotent God reigneth. O Diyos, salamat Panginoon sa buhay na meron kami sa tinatamasa namin, O Diyos. Ano man po mga realidad ng buhay po namin, alam po namin, O Diyos, wala pong imposible sa iyo. Ang lahat po na ito, O Diyos, ay amin pong makakamtan ng mga hangarin po ng puso namin. As long as Ikaw po, O Diyos, Panginoon Jesucristo, ang amin pong pinili. Katulad po ng awitin, still the greatest treasure remains to those who gladly chooses you. And this is all we pray, O God, and this is all we pray, O God, for your glory. In Jesus' name, ang lahat nga po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. And we bless your holy name, O God. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito.